Sa misteryosong isla ng Shinsenkyo, si Yamada Asimanjika lamang ang nagawang makabalik ng buhay. Agad siyang tinanong kung paano ito nangyari. Ikinwento ni Jika na 2 araw ang nakalipas ng utusan ng Shogun ang mga kriminal at ang Yamada Asiman clan na magtungo sa Shinsenkyo upang hanapin ang Elixir of Life na sinasabing nagbibigay ng immortality. Ngunit matapos patayin ni Aoze Choubei si Horubo, ang monk na binabantayan niya, napilitan si Jika na tapusin agad ang kanyang misyon. Sa kanyang pag-alis, tinangay siya ng malakas na agos papunta sa dalampasigan. Nagulat ang opisyal nang malaman na mahigit 60 katao na ang nawawala sa isla. Bagamat nais pa sanang bumalik ni Jika, napilitan siyang umuwi upang ipaalam ang sinapit ng kriminal. Hindi man niya maipaliwanag kung paano siya nakabalik, mariin niyang binalaan ang lahat na lumayo sa Shinsenkyo dahil ang islang iyon ay hindi bahagi ng mundong ito. Nagalit ang opisyal sa kanyang biro, ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang kasama ni Jika. Tinanggap ito at binasa ang liham mula sa Shogun, isang utos na bumalik ang Yamada clan sa Shinsenkyo upang obserbahan ang isla, sa pamumuno ng napiling miyembro na si Yamada Asiman Shujen. Matapos ang kanilang pag-uusap, nasabi ni Jika na ang mga samurai ay tila mga sunod-sunuran lamang. Agad itong sinita ni Shujen, sinabing hindi niya kayang palampasin ang inasal ni Jika kanina, kahit pa naroon siya. Napagtanto ni Jika ang kanyang pagkakamali at agad humingi ng paumanhin. Habang sila ay naglalakad, tinanong ni Jika kung may mas kapaki-pakinabang pa bang mga hinatulang kriminal. Dito ipinaliwanag ni Shujen na ang ipapadala nila ay 4 na Iwagakure shinobi, personal na pinili ng Shogun. Ayon sa chief ng Iwagakure, susuportahan niya ang misyon dahil tila may naiwan siyang mahalagang bagay sa Shinsenkyo. Labis namang nagulat si Jika nang sabihin ni Shujen na sasama rin siya sa pagpunta sa isla, bagay na mariin niyang tinutulan. Biglang napaluha si Shujen nang maalala ang sinabi ni Aizen na magre-report ito sa 2nd araw, ngunit ngayon ay 3rd araw na at wala pa ring balita. Hindi lamang si Aizen, kundi marami pang iba ang nawawala. Ayon kay Jika, tunay ngang nakakabahala ang sitwasyon, kaya't nagpasya si Shujen na pupunta sila sa Shinsenkyo at tatapusin agad ang misyon. Maya-maya, tinawag sila ng isang lalaki at ipinakita ang isang nakakatakot na nilalang. Sinabi ni Jika na kung makita ito ng iba, mas lalo nilang iisipin na mapanganib ang isla. Nilapitan ni Shujen ang nilalang at binalaan siyang huwag itong hawakan dahil baka buhay pa, ngunit matapos itong suriin ay sinabi niyang patay na ito. Sa huli, kinausap ni Shujen ang 2 tao at ipinaalam na 4 silang pupunta sa Shinsenkyo, napili dahil sa kanilang pambihirang lakas, at aalis sila kaagad patungo sa isla. Ayon sa isang Tensen, ang tao ay mismong buhay. Ang paggamit nito ay katumbas ng pagkonsumo ng sariling life force, at kapag nasobrahan, maaaring maapektuhan hindi lamang ang katawan kundi pati ang kaluluwa. Biglang pumasok ang isang babae sa silid at pinaalalahanan ng lalaki na nangako silang hindi pag-uusapan ng masyadong komplikadong bagay. Paglabas nila, tinanong niya si Rien kung nagustuhan nito ang kanilang bagong training ground na agad naman itong pinuri bilang kahanga-hanga. Ipinaliwanag ni Rien na ang pag-eehersisyo sa ilalim at ibabaw ng tubig ay mainam para sa pagsasanay ng Duan at Taisoku. Dagdag pa niya, ang musikang naririnig sa paligid ay tumutulong sa meditation, lalo na para sa Shuitsu at Shuten. Pinuri rin niya ang isang silid na nakatutulong sa pag-focus ng Bochu Jutsu na ikinatuwa ni Taofa. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng lalaking may orange hair na nagsabing mas gusto niya ang pananatili sa gitna ng yin at yang dahil yun umano ang pinakamainam para sa kanya. Tumutol naman si Rien dahil para sa kanya, ang pagsasanib ng dalawa ang tunay na nagbubukas ng panibagong lakas. Paglabas ni Jufa sa silid, inalok siya ni Taofa ng isang tang. Kumuha ito ng inumin na nagmula sa katas ng isang nilalang na tila tao. Aabutin na sana ito ni Jufa, ngunit bigla itong binawi ni Taofa dahil nakalimutan daw niyang lagyan ng glowing substance. Agad niyang tinanong si Sujin kung nasaan ang kailangan niyang sangkap, ngunit sagot nito ay hindi rin niya alam kung saan iyon matatagpuan. Sa loob ng Tensen Castle, ipinahayag ni Sigiri na kailangan na nilang umalis sa lugar. Sumang-ayon ang lahat at makikitang nakasuot na sila ng bagong kasuotan bilang paghahanda sa susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Sigiri na ang pangunahing goal nila ay hanapin sina Gabamaro at Mei. Kung ang pakay ni Gabamaro ay ang Elixir of Life, tiyak na pupunta ito sa kastilyong ito. Nagduda naman si Yuzuriha, sinasabing mas mahalagang unahin ang kanilang misyon at ang Elixir kaysa makipagkita sa kanila. Ngunit mariing iginiit ni Sigiri na makikipagkita sila kay Gabamaro. Napansin din niya ang peke at pilit na pag-aalala ni Yuzuriha, at sinabi nitong mula nang malaman nito na walang elixir, tila umaarte na lamang ito. Para kay Sigiri, ang tunay na pakay ni Yuzuriha ay ang makakuha ng mas maraming asima na kakampi laban sa Shogunate.
Napangiti na lamang si Yuzuriha nang mapansin ito ni Sagiri. Hinawakan ni Sagiri ang kanyang kamay at sinabi na nais niyang makatakas sa isla kasama si Yuzuriha at si Gabamaro. Aminado rin siyang walang kasiguraduhan kung makakarating si Gabamaro sa kastilyo. Ngunit kumpiyansa si Yuzuriha na darating ito dahil sa mga nasunog na lugar at sirang pader malapit sa gate, mga bakas na tanging si Gabamaro lamang ang kayang mag-iwan. Natuwa si Sagiri sa kanyang narinig. Sa huli, tinanong ni Yuzuriha kung sakaling magkita sila, ano raw ang gagawin ni Sagiri tungkol sa asawa ni Gabamaro. Natanong ni Gantetsusai kung ang pag-akyat ba nila ay patungo sa Tencent Castle dahil wala pa rin siyang nakikitang anumang bakas. Mariing sinabi ni Mei na hindi siya nagsisinungaling. Samantala, litong-lito si Gabamaro, hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala, at ayon sa kanyang mga kasama, kakaiba ang misyong kanyang ginagalawan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa o kung may dahilan pa ba para ipagpatuloy ito. Bigla siyang napatigil nang lumitaw sa kanyang harapan si Alce Choubei. Nang mapansin ni Choubei na mga tao ang kaharap niya, sinabi nitong pareho lamang sila ng layunin, ngunit agad niyang sinipa si Gabamaro. Bumawi si Gabamaro at nabali ang leeg ni Choubei, ngunit ayon kay Mei, napakalaki ng tao nito. Bumangon si Choubei at ibinalibag si Gabamaro sa lupa. Ikinagulat ito ni Gantetsusai, ngunit ipinaliwanag ni Fuchi na mabilis itong nagre-regenerate. Nagpatuloy ang brutal na sagupaan. Sinira ni Gabamaro ang katawan ni Choubei, sinipa ang ulo nito, inagaw ang isang mata, kinagat ang tendon at leeg, isang laban na mistulang away ng dalawang halimaw. Para kay Gabamaro, ayon sa Iwagako Reiwei, wala siyang pakialam kung sino ang kaharap niya, wasakin lang ang kalaban hanggang hindi na ito makagalaw. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa ring naghihal si Choubei. Napansin ni Gantetsusai na mas mahina si Gabamaro kumpara noon. Ipinaliwanag ni Mei na may mali sa tao ni Gabamaro at may nawawalang mahalagang bahagi sa kanya. Sa isipan ni Gabamaro, paulit-ulit sumisingit ang imahe ng isang babaeng hindi niya kilala na lalo pang nagpapagulo sa kanyang damdamin. Habang nagpapatuloy ang laban, inutusan ni Choubei si Toma na patayin ang iba. Tinangka ni Toma na umatake, ngunit madaling hinarang ni Gantetsusai ang kanyang espada. Hinamon niya ito, sinabing huwag siyang maliitin kahit iisa ang kanyang kamay, at paulit-ulit niyang sinuntok si Toma. Napansin din niya ang pagbabago sa grip at balanse ng espada nito nang muling tumayo. Samantala, mariing sinabi ni Choubei na kaya niyang patayin si Gabamaro. Matapos saktan ng matindi, nag-focus si Gabamaro at naalala ang aral ng kanyang pinuno, saktan ng kalaban sa abot ng makakaya bago ka mamatay. Bigla siyang nagliyab at ginamit ang Ninpo, Pyro Bridge, sinundan ng Ninpo, Stone Storm, na bomb utos sa katawan ni Choubei. Sinakal niya ito habang sinusunog ng buhay, dahilan upang hindi agad makapag-regenerate si Choubei. Walang pakialam si Gabamaro kahit mamatay silang dalawa, wala na siyang maalala at pakiramdam niya'y wala na rin mawawala sa kanya. Ngunit sumigaw si Choubei, sinabing ang kapatid lamang niya ang mahalaga, at siya lang ang kailangan nito. Matapos paslangin ni Fuchi ang kanyang kalaban, napansin niya ang napakalakas na aura na nagmumula kay Choubei, makikitang halos nasunog ang buong katawan nito, at ang balat ay pulang-pula, tanda ng isang lalong mapanganib na anyo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.